Alam nyo naman, exclusive breastfeeding ang laging pinupush pagkapanganak ng isang ina sa kanyang sanggol, usually for the first 6 months of life. Pagkatapos ng 6 na buwan po pwede nang magbigay ng weaning foods. Pero ano nga ba ang nutritional requirements ng isang ina kapag siya ay lactating? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Sa totoo lang, bago ko simulan nito, gusto ko munang magbigay-pugay sa mga nanay, lalo na sa mga nag-exclusively breastfeeding dyan. Very nutritionally demanding ang lactation. Marami kasing requirement nutritionally ang breastfeeding tulad ng protina, whole grains, fruits and vegetables, pati na po ang mga unsaturated fats, pati na rin ang mga milk products. Nagbabago-bago din ang composition ng human milk depende sa diet ng ina. Example, yung fatty acid composition ng gatas ng ina po pwedeng dahil sa dietary intake niya. Yung concentration ng selenium, ng iodine at iba pang mga water-soluble B vitamins depende din sa naa-absorb ng vitamins and minerals mula sa kanyang food intake. Yung mga breast milk ng mga nanay na medyo on the malnourished side ay nakitaan din po ng lower levels ng nutrients tulad ng vitamin A at iba pa. Kapag nagpapa-breastfeed ang isang ina, nagdadagdag ng around 330 to 400 kilocalories from the non-pregnant state. Ayon din po sa mga pag-aaral, ang isang ina na kulang ang kinakain ay pwedeng bumagsak din ang kanyang milk production. Dahil nga din malaki ang nagagastos na calories sa pagpapa-breastfeed, ang isang ina ay maaari din pong makapagbawas ng around 1 pound per week sa kanyang timbang habang nagpapadede ng kanyang sanggol. Generally speaking din po, kung ang pinag-uusapan natin ay energy intake, pwedeng mag-ballpark figure tayo to around 1,800 calories per day sa isang nagpapa-breastfeed na nanay. Depende pa rin yan syempre sa kanyang non-pregnant state. Pagdating naman po sa protina, pwede tayong magdagdag ng around 25 grams of protein per day for lactation. Depende pa rin po yan sa BMI at sa pamamaraan ng delivery ng sanggol. Kung nanganak via cesarean section, maaaring kinakailangan pa nating magdagdag ng protina for repair ng body tissues. Pagdating naman po sa mga vitamins and minerals, mainam po na magdagdag ng vitamin D at calcium sa kinakain para makaiwas sa bone loss during lactation. Mas mataas din po ang requirement ng mga nanay sa zinc kapag ka naglalactate kaysa sa buntis. Dapat ding malaman na mahalagang maibigay din ng colostrum o yung unang gatas pagkasilang ng bata dahil mas mataas ang content ito ng protein at mababa ang fat content pati na rin carbohydrate content kaysa sa mature milk. Mayaman din po yan sa antibodies na kinakailangan ng bata para magkaroon ng panlaban sa mga sakit. Tandaan din na ang breastfeeding ay isang learned skill para sa mga bata at sa ina. Kung sa unang try ay walang lumalabas na gatas, maaaring kinakailangan ninyong sanayin ang inyong mga sarili at ang tip natin dito ay ang 3 P. Patience, practice, and perseverance. Kinakailangan din ay komportable ang nanay sa kanyang posisyon at ganoon din si baby. Nakatutulong din po ang breastfeeding para mas mag-bonding ang mga nanay at ang kanyang sanggol. Isang tanong naman na kadalasang tinatanong sa akin ng mga nagpapakonsulta, okay lang daw bang mag-exercise ang nagpapa-breastfeed? Ang sagot, yes. Few weeks after delivery, kapag established na ang inyong lactation routine, nakakatulong din po ang aerobic exercise sa puso ng ina at nag-i-improve din ito ng lipids and insulin response ng lactating mother. At paano? Medyo marami-raming impormasyon na yan, kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat!